Okay. Gusto ko pong umpisahan ang ating oras, ating sermon sa umagang ito by asking everyone na mag-reflect at kahit sa inyong isipan lamang, kung gusto nyo isulat, nasa inyo po yun. Pero sa inyong isipan, ay ilista ninyo or i-take note po ninyo ang at least 10 bagay or 10 items na kayo po ay yung masasabi nyo kayo ay nagpapasalamat. Kung saan kayo ay thankful. O kahit 5 bagay na kayo ay tunay na nagpapasalamat. At posible po na marami sa inyo o ilan sa inyo ang thankful sa isang regalo na ibinigay sa inyo. Posible na kayo rin ay nagpapasalamat para sa inyong mga magulang, sa inyong mga anak, sa inyong mga kaibigan or mga churchmates. Posible din na kayo ay thankful na kayo ay nakakapagtrabaho dahil hindi lahat ng tao ay mayroong trabaho ngayon. At mayroon kayong pagkain na naihahain sa inyong hapagkainan. Or para sa iba, posible na kayo ay nagpapasalamat na kayo ay buhay sa araw na ito. May panibago na namang linggo na kayo na ipinagkaloob sa inyo. Na ilan sa inyo posible ay nakapaglista ng 5 items, kapag nakaalala ng mga 5 o 10 items. Pero ang realidad po para sa marami sa atin is marami po sa atin ang hindi mapagpasalamat. Marami sa atin ang hindi grateful sa kung anong mayroon tayo. Kung hindi ko po kayo tatanungin na mag-isip o maglista ng mga bagay na kayo nagpapasalamat, ay mataas po yung chance na hindi ito papasok sa isipan ninyo. Na ang passage po natin ng Psalm 100 and what we want us to learn at tayo po'y ma-remind sa araw na ito, sa Lord's Day po na ito, ay hindi lamang yung simple na pagiging mapagpasalamat. Not simply to be grateful, but kanino tayo dapat maging mapagpasalamat? Kanino tayo dapat magpasalamat? And paano natin may papakita yung pagpapasalamat na iyon? Ang teksto po natin na ngayong araw na ito ay tinatawag po nating Salmo or Psalm. At ang Salmo po or ang Psalm ay normally known bilang isang awit. Ang mga awit at yung root word po ng Salmo o Salyos in Hebrew, ang ibig sabihin po nito ay pag-strum ng instrument. Pagpapatunog ng isang instrumento or making melody gamit ang isang klase ng instrumento. Now, para po sa mga pamilyar na, of course, alam niyo po na ang ating Biblia ay mayroong 150 Psalms. May isang buong book ito. 150 songs. At sa ating Psalter Hymnal, meron tayong 310, I believe. 310 or 315 na awit base sa Psalms. Na ito pong mga kanta na ito, mga awit na ito, or mga Psalms na ito, ay hindi to random na songs. Hindi siya random lang na, sulat nga ako ng awit, yung psalmist. Itong mga salmo na ito ay mayroong mga historical context. Ito po ay mayroong mga pinanghuhugutan. Kumbaga, katulad ng Psalm 51 and 52, particular, si David. Umawit siya, sinulat niya ang salmo na ito dahil sa kanyang pag-repent sa kanyang kasalanan with Bathsheba. Lahat po ng mga salmo na ito ay mayroong konteksto. Hindi lang siya parang isang musician na sulat nga ako ng magandang awit, no, randomly. They were written ayon po sa intention
ng manunulat o ng psalmist at konteksto or historical event or sitwasyon. At ganun din po natin itatrato ang bawat salmo ng Biblia. At para po sa araw na ito, we will look at ito pong Psalm 100. Hindi lang natin binasa, ito rin ay ating inawit kanina bago ang ating sermon. At dito po, ituturo po sa atin ang kanino nga ba tayo tunay nga na dapat magpasalamat. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay sama-sama munang manalangin sa ating Panginoon at humingi ng gabay sa ating sermon. Aming Panginoong Diyos na siyang nagbigay sa amin ng kaligtasan, bagaman ang nararapat na aming matanggap mula sa iyo ay ang iyong galit. Ngunit sa iyong biyaya lamang, hindi dahil sa aming kabutihan, dahil wala kaming maihahandog sa iyo, kundi sa iyong mayamang biyaya lamang na kami ay nakalalapit sa iyo sa umagang ito, marinig ang iyong salita, at sa patuloy na gawain ng banal na Espiritu ay patuloy mo po kaming i-sanctify, pabanalin, palakarin ng matuwid, at mamuhay ng may pagpapasalamat sa lahat ng bagay na ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat po, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kalinawan ng isipan at ng puso na maintindihan ng iyong salita. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nang muli po itong salmo na ito na ating binasa kanina ay isang salmo ng isang bansa or nation or grupo na tinatawag nating Israel. Ito ay salmo initially, by its context, by its history, ay salmo ng grupo ng mga taga-Israel. They were, thousands of years ago, they were called the people of God. Kayo po ay pamilyar sa kwento or sa story or narrative nasa story ni Moses, kung saan ang ating Diyos ay ginamit si Moses para i-lead ang kanyang bayan mula sa Ehipto papunta sa Promised Land. They are the people that we are referring to. Ito yung dito sa Psalm nito. When we talk about Israel, ito po yung mga galing sa Egypt. Sa mga lumaki na pamilyar sa Holy Week, pinapalabas every week yung story ni Moses sa TV. Ay baka may mas familiar kayo sa mga at least sa nangyayari. Now later on, ito pong grupo na ito ay mga grupo ng mga slaves ay naging isang nation. So galing mga slaves doon sa Egypt, nilid ni Moses palabas ng Egypt papunta ng desert, and then later on papunta ng Promised Land sa pagkapasa ng leadership kay Joshua, punta sila ng Canaan at doon unti-unti ay naging isang bansa, isang kingdom, diba? Kingdom of Israel. And bilang isang nasyon, mayroon silang mga laws, mga batas, mga practices na pinagkaloob sa kanila ng Panginoon, inutos sa kanila ng Panginoon na kanilang dapat sundin. Bilang mga citizens, kumbaga katulad dito, bilang mga Kabitenyo, merong mga ordinansa na tayong dapat sundin. O bilang Pilipino, merong mga batas na tayong dapat sundin. At ang isa po dito ay na isa sa mga laws or practices na ititikon naman ng Panginoon sa bayan ng Israel ay yung laws about offerings. Na itong salmo na ito ay inaawit kung saan ang bayan ng Panginoon, ang Israel, ay magbibigay ng kanilang pasasalamat sa kanilang Diyos, kay Yahweh. At ito'y nakikita sa kanilang pagbibigay ng kanilang kaloob or ng kanilang offerings na kanilang dinadala doon sa templo or sa kanilang lugar ng sambahan. Now, sa background po na yun, I hope to give bawat isa po sa atin ng reminder and exhortation. Ito po ay makikita nyo rin sa inyong
Hindi pala nakalagay. Ito po, sa proposition, sa inyong bulletin, ito po ang exhortation para sa atin sa araw na ito, that we are to give thanks to the Lord God, for He deserves all our gratitude from all people. Now, paano po natin maipapakita ang ating pasasalamat sa ating Panginoon? Ang una po ay pag-respond sa kanyang pagtawag sa atin na siya ay sambahin. By responding to God's call to worship Him. At ito po ay makikita natin in verses 1 and 2 ng Psalm 100. So makita po natin, nag-umpisa po ang salmo na ito sa isang utos. Make a joyful noise to the Lord. Ito po ay command. Make a joyful noise to the Lord. No, ano pong ibig sabihin nito? Ito po, when you say, make a joyful noise to the Lord, ito po hindi yung parang nakikita natin sa concert na nagtatalunan, nagsisigawan, o kung anong magulong nagsaslaman, nagtatalunan, naghahampasan. Hindi po yun yung pinapakita dito. Ito po ay mga salita na nag-express ng celebration. Okay? At ito po yung celebration or worship na ito, pagbibigay ng papuri or praise is toward one being. Sabi nga, to the Lord. Kayo ay mag-celebrate sa ating Panginoon. Gamit po dito ay Yahweh, to the Lord, yung specific or personal name ng Diyos. Again, yung word na Lord here is not simply a generic word na nagre-refer sa isang Diyos. Dahil ang word po in the original language is Elohim and is used also in or by other nations. Kumbaga, pag sinabi pong Elohim, ibig sabihin po nun, it could be capital G, God, or small g, God. So, pwedeng God of the Egyptians, God of the Syrians, and so on and so forth. So, pag sinabi pong Elohim or God, ito po ay nag-a-apply sa iba't ibang klaseng Diyos-Diyosan. Kasama na rin po ang Diyos ng Biblia. And ganun din sa ating panahon, the God of the Muslims called Allah. Kung pupunta po tayo sa mga Muslim countries, kunwari sa Malaysia or sa Vietnam, even Christians, ang gamit nilang term is Allah. Kasi in their language, ang language po ng Malaysians, Allah is a generic term for God. So hindi lang siya limited. Pag sinabi ng Christians Allah, hindi sila tumutukoy sa Diyos ng mga Muslim or ng Islam. Because it's a generic term. It's not the name it's a generic term for God. Katulad po ng pag sinabi nating toothpaste, alam natin kung anong, posibleng kahit anong brand yan. Basta toothpaste, panglinis ng ngipin. Kumpara sa Colgate, di ba, yung branded. Now, makikita po natin dito sa Psalm na ito, ang writer ng Psalm is not using the common term or common word for God. Hindi niya ginamit yung word na Elohim. Ano yung nakalagay dito? Make a joyful noise to the Lord. At yung Lord po na yun ay in the original language, in Hebrew, is ito po ay tumutukoy sa Yahweh. Sa word na Yahweh, which is a proper noun or tinatawag natin yung kumbaga Colgate, specific God. So Yahweh. This is the name of God that He revealed, yung pinireveal ng Panginoon kay Moses. Nung tinawag niya si Moses doon sa burning bush. Sinabi sa most English translations, I am who I am. At ang ibig sabihin lang po nito is the ever-existing one. Yun po yung ibig sabihin ng Yahweh, the ever-existing one. Now, ano pong ibig sabihin ng verse na ito at bakit anong relevance nito para sa atin?
So pag sinabi po ng psalmist that make a joyful noise to the Lord or to Yahweh, sa immediate sense, it means na yung Israel, yung bayan ng Panginoon, historically in its context, ay tinatawag ng Diyos sa pamamagitan ng psalmist na sumamba sa Kanya. Tinatawag niya ang bayan ng Israel na sambahin siya. God calls them to worship Him. But at the same time, alam din po natin na ang Biblia ay hindi Israelite book. Hindi po ito a Jewish book. It is a Christian book. And it applies to us. It is a Christian book. Therefore, if you are a Christian, kung kayo po ay isang Kristiyano, it means that you are to worship God alone. Hindi po tayo sasamba sa ibang Diyos-Diyosan. Ini-imply po dito, ang context po nito, yung first commandment, that you shall have no other gods before me. Kumbaga, hindi ka pwede maging Kristiyano, but at the same time, ikaw ay sumasamba kay Allah, or Diyos ng Islam, or mga Diyos-Diyosa ng mga Hindu, or mga Diyos ng mga Hapon. In China, same ng Diyos ng mga Chinese, or mga Anito ng mga Pilipino. So ito po ay call sa mga Christians also to worship no other gods. Again, first commandment, you shall have no other gods before me. Pero hindi rin po dito natatapos yon. When you read verse 1, ang sabi po doon sa last phrase ng verse 1 is, sabi po, di ba, make a joyful noise to the Lord. Ano po yung sumunod na tatlong words? All the earth. Di ba? Now, how does that affect yung previous phrase? Ano pong epekto? Paano yung phrase na yun, anong epekto nito doon sa doon sa command? Ibig sabihin po that everyone on earth is to worship the Lord. Everyone on earth has a responsibility, has a duty na sumamba sa iisang Diyos. Hindi siya optional. Sige, kung sino lang yung gusto na sumamba sa akin. Hindi po yun yung sinasabi ng psalmist. Lahat ng tao ay may responsibilidad, may duty na sumamba sa iisang Diyos. At makikita po natin yan later on habang sa pag-expound po natin, pag-explain ng mga susunod na verses. Pero dito, it's not simply a request. Again, make a joyful noise. Ito po ay command. Hindi siya suggestion. O baka gusto mo lang, kung gusto mo lang, it's a command. Make a joyful noise to the Lord. Worship the one true God. And if you do not obey, if you do not worship the one true God, ikaw po ay nagre-rebelde. You are going against Him. Ngayon, kung siya ay mayroong otoridad, kung meron siyang authority all over the earth para mag-command na siya ay sambahin, ibig sabihin po, lahat tayo ay accountable sa iisang Diyos. Lahat ng tao ay accountable. Lahat tayo ay may mananagot sa Diyos na ito. Now, posibleng iba sa atin na iniisip, hindi ba nag-i-exist yung lahat ng Diyos na ito? Baka naman, may yung Diyos ng Kristiyano, baka naman kasama niya, nag-i-exist din si Diyos ng Islam, or nag-i-exist din yung Diyos ng mga Greeks, yung sila Zeus, diba? Or yung mga Diyos ng Chinese, Japanese, Buddhism, diba sila Shiva, yung mga Diyos. Hindi ba lahat sila nag-i-exist? Hindi ba lahat, baka naman lahat yan okay lang. Baga, depende na lang yan kung saan lugar ka nakatira. Yan yung religion. Nang sagot po dito, obviously, ay hindi. Because kung lahat ng Diyos na ito ay totoo, at ang isa ay nagsasabi na ako lang ang tunay na Diyos,
Ngayon, sino ang totoong Diyos? Kung at least isa sa kanila ang nagsabing, ako lang ang dapat sambahin. Automatic, canceled out yung iba. Ngayon, ang tanong is, sino? Sino yung dapat nating sundin? But by logic, it demands that only one is true. Hindi pwedeng mayroong dalawang katotohanan. Iisa lamang ang katotohanan. One automatically cancels the other. Ang isang katotohanan cancel yung isang nagsasabing katotohanan din. If I say this Bible is black, pag sinabi ko pong Bible, ang Bible na to ay black, at sinabi mong ito naman ay blue, ibig bang sabihin nun ay parehas tayong tama? Diba? Automatic hindi. Or posible ba na parehas tong blue and black? Hindi din, di ba? Or for example, yung mga, baka nakikita yung mga picture sa Facebook, yung picture na yung sa isang banda, may nakatayong tao dito, sa kabila, meron din. Sa gitna ay merong number. Sa view ng isa, ito yung number 6. Sa view ng kabila, ito yung number 9. Tapos ang caption ay, it's a matter of perspective. Kung saan ka nakapwesto, yun yung ibig sabihin nun. And perhaps, siguro, doon sa, kung iisipin nyo, baka nga ganun. Baka lang kasi mali lang yung view ko, kaya, o hindi ko lang inintindi yung kanyang perspective. Baka nga, parehas lang talaga kaming tama. Isa lang yung tinitingnan namin. Ngayon, sa gumawa nung philosophy na yun, at least yung thinking na yun, isa sa nakakalimutan is kung sino yung sumulat. Kung sino yung sumulat ng number na yun. Nung sinulat ba niya yun, ang intention niya ay 6 or 9? Kasi hindi pwedeng parehas. Di ba? It's either 6 or 9. Hindi pwedeng parehas. And the same with God's. There is only one. And all of creation, all of us, have the responsibility na sambahin ang iisang Diyos na ito. Now, yung author po muli, going back po sa ating passage, yung author po ng Psalm, who is called the Psalmist, sinabi rin sa verse 2, to serve the Lord with gladness. Again, ginamit niya yung proper name ng Panginoon. Ginamit niya to serve Yahweh with gladness. Pero intended pa rin po, ang kanyang intention pa rin at kanyang command ay para sa buong mundo. Not just the Israelites nung time na yon, not just Christians, but everyone. Everyone is called to worship, to serve the Lord, and to serve the Lord with gladness. And the command is to serve, which expresses a master and servant relationship. Hindi tayo kapantay ng Diyos, hindi siya, kung gusto mo lang, na sambahin siya. Siya ang ating Panginoon, siya ang ating master, tayo ay mga servants. Tayo ay mga tagapaglingkod. So the servant is to obey all that the master commands. Now because ang ating detachment and perhaps yung lack ng understanding nung time na ito'y sinulat, or at least in the ancient Near East, itong master-servant relationship ay hindi masama. Minsan ang intindi natin pag master-servant, alila na minamaltrato. Ay ang naisip agad natin yung kung paano yung mga puti doon sa mga black nung ilang dekada ang nakaraan. Yun yung automatic na pumapasok sa isip natin pag sinabing master servant. Or iniisip natin parang boss-employee relationship. Pero ang difference, posibleng ito na yung pinakamalapit sa konteksto natin, yung boss or owner-employee relationship. Pero itong master-servant relationship na ine-express ng Biblia ay mas mabuti. Because yung master ay nagpo-provide ng lahat ng pangailangan ng kanyang servant.
kanyang pagkain, kanyang tirahan, at hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanyang buong pamilya. Kung maalala nyo, si Abraham, marami siyang naging servants. Diba? Even si Joseph was one of the servants. And later on, naging isa sa, at least pangalawa in authority sa buong Egypt. And so on. At sa konteksto, lalo na pagtitingnan natin in the New Testament, yung konteksto ng mga servants ay tinatrato sila bilang kabahagi ng pamilya. Again, dinadala po nito yung meaning that we are responsible to Him and we are to serve Him as His servants. He is our master and we are His servants. We are to serve Him. And this is because we live in a world home that He owns. Itong mundo pong ito ay pagmamay-ari ng ating Diyos na Kanyang nilikha. At dahil tayo ay naririto sa creation na ito, sa mundong ito, we must abide, we must obey by all that He says. Bakit? Aside from being the owner of all things in this created reality, sa realidad na ito, siya rin ang nagpo-provide para sa lahat ng ating pangailangan dito sa mundong ito. Mula sa ating pagkain na kinakain, sa hangin na ating hinihinga, lahat ng ito ay galing sa Kanya. Nating isipin natin sa konteksto ng ating relationship sa ating bilang magulang at mga anak. Kunwari, ang ating mga tatay or mga ama sa isang pamilya. Ordinarily, ang tatay, siyang bumibili ng pagkain, nagbibigay ng mga iyong pangangailangan, kung ikaw ay estudyante, yung mga gamit sa school, bubong, yung tirahan, at anong hinihingi lamang sa iyo ng iyong magulang or ng tatay. Follow the rules na kanyang in-establish doon sa tahanan ninyo bilang head ng family. And the same would be the Lord. The same would be with Yahweh or our God. Dahil tayo na nakatira dito sa Kanyang nilikhang tirahan natin, siya rin na nagpo-provide sa ating mga pangangailangan, then we are also to live according sa rules na Kanyang sinet. Pero itong service na ito, yung pag-serve na ito or obedience na ito is not simply for the sake of doing it, masabi lang, para hindi tayo mapalo, diba? Para hindi tayo maparusahan. But we are to do it gratefully, sabi ng psalmist. Sumunod ng may pasasalamat. Bakit? Kung hindi pa natin napapansin, it is because of the fact that God provides for all of our needs. The fact that we continue to exist, na tayo ay patuloy na nabubuhay for the past 20, 30, 40, 50, 70 years, ito ay dahil ang ating Panginoon ay nag-provide para sa atin. Walang nilalang sa mundong ito na nabubuhay ng dahil sa kanyang kagustuhan lamang. Na ikaw ay humihinga dahil gusto mo lamang. Ay hindi, pipiliin ko yung hangin na sisinghutin ko. Pipiliin ko yung ako gagawa ng sarili kong pagkain, ako gagawa ng sarili kong hangin na sisinghutin. Wala. Walang makakagawa nun. Posible ikaw nagluto ng pagkain mo, pero yung ginamit mong ingredients, galing pa rin sa Diyos. In fact, even mga scientists na-discover na ang ating mundo, itong Earth, ay eksaktong lamang yung layo at lapit sa araw, dahil kung ito'y mas malapit ng konti, ito'y masusunog, o magiging masyadong mainit na hindi matitirhan ng tao, or kung ito'y lumayo ng konti, ito naman ay magyayelo.
So, sinong gumawa nun? Sino yung nagme-maintain? Sinong nakaisip ng eksaktong layo at lapit ng earth mula sa araw? Na saktong yung araw na yun ay nagpo-provide para patuloy na mabuhay yung mga halaman, mga hayop na nandito, hindi tayo manlamig. The way po yung mga puno ay nagbubunga ng mga prutas, yung mga hayop na nag-multiply, yung mga gatas, etc. Lahat ng ito hindi chance lamang, hindi ito nagkataon lamang. So what should be our manner of worship or pagsisilbing or service sa ating Diyos? It should be with gladness, with gratefulness, with thanksgiving. Dahil pinapangalagaan ng Diyos ang buong mundo. He takes care and He cares for the whole of creation. Now dito naman po sa verse 2, it also commands us to come into His presence with singing. Now ito po ay importanteng katotohanan din that we must take note of. It may seem, ito ay posibleng makita na bilang simpleng invitation, pero hindi. Bakit? Dahil walang sino mang tao ang kayang lumapit sa Diyos sa kanilang kagustuhan lamang. No person can come into God's presence. No one can stand before Him. Bakit? Dahil sa ating kasalanan. Ang ating Diyos ay He's perfect. He's perfectly holy. He is thrice holy. At ang isang makasalanan na may bahid o dungis ng kasalanan ay mamamatay sa kanyang presensya. Kumbaga para siyang bakterya, yung kasalanan, ay maikumpara natin sa isang bakterya. Kapag nilagyan mo ng alcohol, ang bakterya ay mamamatay. And each sinner, tayo pong mga makasalanan, ay parang katulad ng bakterya na ito na naka-encounter ng alcohol. We would immediately die. We would immediately disintegrate. Masusunog tayo. So paano ngayon natin mafulfill yung command ng Panginoon dito sa Psalm 100 verse 2? To come into His presence with singing. Paano natin mafulfill yung command na yun? Ibig sabihin, kailangang malinis tayo. We need to be cleansed. Paano? Can we do it by doing good? Kaya ba nating linisin ang ating sarili natin sa paggawa ng mabuti? Hindi, dahil araw-araw tayo ay nagkakasala. Sabi ng Heidelberg Catechism ay every day we add to our sins. We add to our guilt. And yung pinakamaliit na kasalanan na may isip natin ay infinitely offensive to an infinitely holy God. Kahit na sabihin mong nag-isip ka lang ng white lie, yung halos totoo, ito ay kasalanan na sa ating Diyos. Kahit na yung pinakamaliit na kasalanan, ay nararapat pa rin ng kanyang kaparusahan. Dahil siya ay tunay na banal. At yung kasalanan po ay hindi lamang yung mga bagay na ginagawa natin externally. Katulad ng kapag nag-isip tayo ng naglalast tayo sa ibang babae or lalaki, pinagnanasaan natin yung lalaki o babae na hindi natin asawa. Kapag hindi tayo sumusunod sa batas, katulad ng hindi pagtawid sa pedestrian lane, or kapag tayo ay nagalit at nagpatuloy na maging bitter, tayo po ay nagkukomit na ng kasalanan sa ating Diyos. So walang good work mula sa atin ang magiging enough para tayo ay maging malinis. Sabi ng Biblia, sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, the wages of sin is death. Hindi niya sinabing the wages of mortal sin is death. Diba? The wages of sin, kahit anong kasalanan,
Ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, to pay for our sins, we need to die. And even yung ating kamatayan ay hindi rin sapat para pagbayaran ng lahat ng ating kasalanan. What we need is a perfect sacrifice. Sacrifice na walang bahid. Sacrifice na walang kasalanan. And that is the reason why Jesus came. The reason why pumunta dito ang ating Panginoong Jesus. The Bible says, He, meaning Jesus, He who knew no sin became sin so that we may become righteousness. In 2 Corinthians 5 verse 21. Na itong tao na ito, this man who has not committed any sin, tinanggap niya ang lahat ng ating kasalanan. Binayaran ito, gamit ang kanyang buhay, para ang lahat ng ating kasalanan din ay mabayaran. Past, present, and future. At ito po ang mabuting balita. Ito po yung gospel or ebanghelyo. By our sins, dahil sa ating kasalanan, we are enemies of God at ang kanyang judgment ay laging nakaabang sa atin. Pero sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, we are reconciled, napagbati tayo ng Panginoon. Tayong mga kaaway ng Diyos, ngayon ay naipagbati, na-reconcile tayo sa ating Diyos. Yung galit niya ay natanggal na mula sa atin. Yung kanyang pag-ibig ay labis-labis para sa atin. And if you have been forgiven, kung kayo po ay napatawad ng ating Diyos, ng iyong lahat ng kasalanan, you will then, doon pa lamang tayo makakatayo sa harap ng Panginoon. That's the only time we'll be able to stand before God ng walang guilt, walang sin, at malayang makakasamba sa ating Diyos. To worship Him with all our beings, with thanksgiving, para sa biyaya na ito, ng pangkapatawaran at buhay na walang hanggan. Now, nakita po natin that all creatures, lahat ng tao, ay nararapat na sumamba sa ating Diyos, kay Yahweh. And it is only through Jesus Christ that we may be able to worship Him sa pamamagitan lamang ni Jesus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayo ay napatawad. Now, we are shown the second way to show our thanksgiving. Pinapakita po sa atin kung paano tayo makakapagpakita ng pasasalamat at gratitude sa Kanya. And it is in verse 3, para po sa ating second point, by submitting to God's rule over all things. Sa verse 3 ng Psalm 100. Sa verse 1, or in this one verse, it tells us, sabi dito, know that the Lord, He is God. Na-establish po natin that ang ating na si Yahweh ay Diyos kanina. Pero sinabi ng psalmist also that he tells the readers and yung mga Israelites ng kanyang panahon ng rason kung bakit tayo nararapat na magpasalamat sa Kanya. Ni-remind niya sila that it is He who made us and we are His. Siya ang gumawa sa atin at tayo'y Kanyang bayan, tayo'y Kanyang tupa. Lahat ng creatures, we are to be thankful to God dahil Siya ang ating creator. He provides for us. Para again, as an example, para siyang ama or tatay para sa kanyang mga anak. At nag-provide ng kanilang pangailangan. And this only emphasizes, nagbibigay diin para sa atin kung sino ang Diyos. That He is powerful and He is sovereign. Imaginein po natin kung paanong ginawa ng Panginoon ang lahat ng bagay sa pagsambit lamang. Sinabi niyang, let there be light. And there was light. Ironically. Diba? And there was also darkness. Diba? He spoke everything into existence. Sinabi lang niya, nabuo ang lahat. Hindi kailangang mag-exert ng effort. Kumbaga kung tayo para sabihing
galawin yung mesa, hindi niya kailangang gumamit ng kahit anong kapangyarihan nung mag-exert ng effort ng ating Diyos. Sinabi lang niya, He said it, and then all things existed. And the Lord created each one of us wonderfully. Na kumpara doon sa first two verses na binasa natin kanina, yun ay merong general tone. Okay lang po. Ito po ay merong general na tono na tumatawag sa bawat tao sa mundong ito na maging accountable at na magdidemand ng worship sa bawat creature na kanyang nilikha. But as we have seen, tulad na nakita natin kanina, no sinner can come to God dahil nagre-require ito ng sacrifice, magkabayaran para sa ating kasalanan. At yung reality po na yun ay carried over dito, that even though it is true that God has created and owns everything, yung language po na ginagamit ng Panginoon ay nagpapakita ng distinct na group from the rest of creation. Nung sinabi ng psalmist, we are His people and the sheep of His pasture. So ibig sabihin, yung una tinatawag niya ang lahat ng tao na siya ay sambahin. But this time, tinutukoy naman niya a specific group. We are His people, we are His sheep. And makikita natin sa iba't ibang bahagi ng Biblia, may distinction ng sheep, ibig sabihin ang kanyang bayan, ang kanyang niligtas, kanyang pinili, at yung goats, yung mga hindi nananampalataya sa kanya. So itong language po na ito ay nag-express ng pastol or shepherd at grupo ng mga tupa na kanyang pinapangalagaan. For are separated from everything else outside of the fold, outside nung kung saan nakalagay yung mga tupa. Now, another psalm na nag-express nitong relationship na ito ay makikita sa Psalm 23. At doon mababasa natin, sabi ng psalmist, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil. For you are with me, your rod and staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. So yung view ng psalmist dito sa ating Diyos as the great shepherd ay nag-aalaw sa kanya to be assured, to be secured, to be confident sa kanyang buhay. That even sa mga panahon ng paghihirap, in times of hardships, alam niya na si Yahweh, ang kanyang Panginoon, ay lagi niyang kasama. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil. Bakit? For you are with me. The God of all creation is with me. Kung kaya niyang gawin ang lahat ng bagay sa isang iglap, bakit ako matatakot? If God is for us, who shall be against us? Yun yung confidence na pinangahawakan ng bawat mananampalataya. Na siyang may control ng lahat ng bagay, sa lahat ng oras, in all of history. Bakit ako matatakot? Ang sinasabi ng psalmist. In the same way also, makikita po natin dito that as it now speaks sa isang distinct group, this time, these are those whom God saved from their sins. Yung mga tupa na yon ay yung kanyang mga niligtas. Those who are able to come into the Lord's presence, as sinasabi sa verse 2. Those who believe in and submit to Yahweh. Itong image na to is especially seen or shown sa mga sinambit ng ating Panginoong Hesus. Sinabi niya in John 10, verses 11, 14, 16, and 27. To summarize and read it, sabi ng Panginoon, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for his sheep.
I am the good shepherd. I know my own, and my own know me. And I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice. So there will be one flock, one shepherd. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. So nakita niyo yung connection eh. I know my sheep know me. Diba? Hindi lahat ng tao kilala si Jesus. Alam nila kung anong pangalan niya, pero yung know dito is yung intimacy ng kanilang relationship. The reason the sheep knows Christ is because Christ has revealed Himself to them. Hindi natin mahanap si Kristo on our own intellect, kagalingan, katalinuhan, kung hindi i-reveal ng Panginoon ng Kanyang sarili sa pamamagitan ng Kanyang salita at yung work ng Holy Spirit sa ating puso. So from all po, ng lahat ng accountable and responsible to God, ibig sabihin, mula dun sa lahat ng tao na nilikha ng Panginoon, now, makita natin dalawang klase ng tao. Those whom God saved, yung mga niligtas ng Panginoon, at doon, yung mga hindi ligtas. Those who are saved are those whom Jesus died for. Therefore, yung kanilang kasalanan ay napatawad na. So He knows them individually. He knows us specifically. Hindi lang siya, kailangan meron akong at least 5,000 na na-save. Kahit sino pa yan, basta 5,000 ang kailangan ko i-save. Hindi. Kilala niya ang bawat isa sa kanyang niligtas. Hindi lang yung basta makakompleto ako ng 5,000 or 10,000 or 100,000. Diba? Kilala niya kung sino yung kanya, sabi ni Pablo, before the foundation of the world. In Ephesians chapter 1, verse 4. And those whom God saved, more importantly, they hear His voice. Meaning they believe Jesus and they follow the words of Jesus and they trust Jesus. And those who are the sheep of Jesus are specially fed, pinapakain, at pinapangalagaan ng ating pastol, ng Panginoong Jesus. And anything that happens to each of Jesus' sheep, lahat ng nangyayari sa tupa ng Panginoon ay para sa kanilang ikabubuti. Para sa ating ikabubuti. Lahat. Walang pagkakamali na nangyayari sa buhay natin. Lahat ito ay naayon sa mabuting plano ng Panginoon. Na ibig sabihin ba nito na hindi nito ibig sabihin, rather, na kung ikaw ay tupa ng Panginoon, if you're one of the sheep of Jesus, hindi nito ibig sabihin na hindi ka na maka-experience ng trial sa iyong buhay, ng mga paghihirap sa iyong buhay. Ang ibig sabihin po nito is that Jesus makes sure that you have eternal life with Him, na meron kang buhay na walang hanggan sa Kanya. That as your shepherd, bilang iyong pastol, inaalaw niya yung mga bagay na mangyari sa iyong buhay, kasama na dito yung mga hardships, kasama na yung tribulations, para sa iyong ikabubuti, para sa iyong paglago sa pananampalataya. Wala kang makikitang tunay na nananampalataya sa Biblia na hindi naka-experience ng hardships. Kasama ito sa kanilang buhay. And the more that we experience hardships, the more that we see that we need Christ. And He promises us that He will never leave us nor forsake us. Kahit ano pa yang sakuna sa ating buhay, He will never leave us nor forsake us. Yan po yung pangako sa atin ng Panginoon. But much more than that, Jesus' sheep follow Him and submit to His will sa Kanyang mga commands at yung Kanyang rule, Kanyang paghahari ng may kaluguran sa kanilang mga puso. And the believer does this dahil ang believer ay sumusunod ng may pasasalamat. Bakit? Because not only does Jesus provide
para sa ating pangangailangan as God's creature, but especially because Jesus saved us from slavery to sin. That instead of death, instead ng kamatayan, the believer was given life. Instead of God's wrath, the believer received grace and mercy. As Paul would later say, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship, or properly translated as your reasonable service. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. In Romans 12, verses 1 to 2. Bagaman hindi tayo nararapat sa kabutihan ng Diyos, if you have been saved from sin by grace alone, by believing in Christ alone, and not by any of our works, ang nararapat na response or tugon po natin sa kanyang kabutihan ay pasasalamat, which is to be shown by our submission to God's loving and gracious rule. Na panghuli, bilang as a response sa kung sino ang ating Diyos, we show our thanksgiving also by declaring God's goodness at all times, sa lahat ng panahon. In verses 4 to 5. So after po ng pagkatawag ng Panginoon na siya ay sambahin at i-allow ang kanyang bayan na lumapit sa kanya at mamahinga sa kanyang soberanya, yung theme ng Thanksgiving ay mas lalong nabibigyang diin. Sabi po sa verse 4, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him, bless His name. Again, it is a call and invitation para sa buong mundo na pumasok sa templo. Pero yung context ay nagbibigay primacy sa mga believers who are sheep of His pasture. To enter the Lord's presence with praise. To thank Him and bless His name. Ito pong verse na ito ay nag-emphasize once more ng duty ng lahat ng tao to give thanks and praise to the Lord. At ang rason po dito is because of the Lord's character, kung sino ang Diyos. Sabi sa verse 5 ng psalmist, for the Lord is good. His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations. Or for, meaning because the Lord is good. The reason na tayo ay maging mapagpasalamat sa Panginoon ay makikita, ito'y grounded or nakabase sa kung sino ang Diyos or who God is. He is always good. His love is unchanging. Hindi yung parang, sige, bati tayo ngayon, tas bukas, hindi ka na naman sumunod. Galit-galit muna tayo. Diba? God does not change. Even if we sin, God still loves us. Of course, He delights in us when we obey. He is pleased when we obey. And He mourns or He is sorrowful. He is saddened. Nalulungkot ang ating Panginoon pag tayo ay nagkakasala. Pero yung pagmamahal niya sa atin ay hindi magbabago. Dahil sa kung anong ginawa ng Panginoong Hesus. Hindi na mawawala yung estado natin bilang mga anak ng Diyos dahil kay Kristo. At ito po, because He is always good, He is unchanging, He is always faithful, ito po yung nasa likod, lagi, ng lahat ng ginagawa ng Panginoon sa kanyang bayan. And so, Israel, in its context, Israel was always to give thanks. Sila ay dapat magpasalamat sa Panginoon. Now, para naman sa atin, marami sa atin ang hindi normal, ang hindi madaling maging mapagpasalamat sa Diyos. Posibleng hindi mo alam, maybe hindi mo rin gusto
Or maybe, which is more likely, you think that all you have, lahat ng mayroon ka ay dahil sa iyong pansariling effort. So you thank yourself, well, pat on the back. Galing ko. Na-achieve ko lahat ng to. But we need to understand, katulad po ng nakita natin, that everything that we have is ultimately from God. God allowed that you have a place of worship. Even God allowed that we have brownout. Everything that you have is ultimately from God, for He controls and sustains all things. Posible ilan na nag-iisip sa atin, ano ba yan? Walang kuryente, hindi na komportable sumamba. But when we look at other churches, yung iba, walang lugar ng sambahan. Yung iba, nagtatago sa dilim. Kung maalala nyo po yung konteksto ng pagkakasulat ng Belgic Confession of Faith, para po sa mga i-interviewin pa. Ito yung context ng Belgic Confession of Faith. Si Guido de Brey, marami sa kanya, sa panahon nila, hindi kilala kung sino si Guido de Brey dahil pinipersecute sila. Ang ginagawa ni Guido de Brey, nagbabayan-bayan siya, magpupunta patago sa ilalim ng bahay, Bible study, pagkatapos lipat na siya sa ibang bahay. Hindi na nila alam kung sino yon. Basta nag-Bible study siya, umalis na. Maganon yung experience. And yet, kung titingnan po natin, yung pagkakasulat ng Belgic Confession of Faith, it is full of thanksgiving. No, God is the primary cause. Siya yung pinagmulan ng lahat. At ginagamit po yung tinatawag nating secondary causes, meaning tayo, mga tao, or ibang bahagi ng creation, katulad ng ating mga magulang, para sa ating mga damit. Sa inyong pagkain, ang inyong cellphone, ang inyong mga Biblia, or yung ibang mga tao, yung good deeds ng ibang tao, or mga organizations, para ma-accomplish yung plano ng Panginoon para sa ating buhay. But we also need to remember that even yung mga hardships, yung mga trials that we face, na ating hinaharap, ay mula din sa ating Diyos. In Isaiah 45 verse 7, sabi ng Panginoon, I form light and create darkness. I make well-being and create calamity. I am the Lord who does all these things. Isipin, bakit ganun ng Diyos? Pati ba yung naging pagbaha, yung bagyo in the south? Gawa ng Diyos yan? Hindi ba masama yung Diyos para gawin yun? Unang-una, yun yung nararapat nating tanggapin. Kaparusahan. And yet, tayo po ay patuloy na nabubuhay. It shows us all the more that God is powerful. That we are to fear Him. Because He is God. But He is also merciful. Now, hindi po nito ibig sabihin na ang Diyos ay gumagawa ng mga masasamang bagay. Hindi po nito ibig sabihin na ang Diyos ang gumagawa ng mga evil and wicked things. Rather, sometimes He allows things to happen to accomplish what is good for His people and the glory and praise of His name. Isa po sa mga tao sa Biblia na ating mare-reference at posibleng pumasok na sa isipan nyo ay na naka-experience ng malubhang paghihirap ay makikita sa buhay ni Job. Nawala ang lahat ng bagay sa kanyang buhay, ng kayamanan, ng kanyang pamilya. He lost everything. He lost his children. Nagkaroon pa siya ng malubhang sakit. But God did not explain anything to him. Hindi niya sinabi na ginawa ko yan kasi ganito, kasi ganyan. God did not explain to Job why he experienced all these things. Actually, nagtanong pa ang Panginoon, where were you when I created everything? Where were you when I created the sun, the moon, and the stars? When I created the Leviathan?
Puro tanong ang ginawa ng Panginoon. Nasaan ka nung ginawa ko to? At anong naging tugon ni Job? In Job 42 verse 2, I know that you can do all things. I-acknowledge niya na may karapatan kang gawin ang lahat. And that no purpose of yours can be thwarted. Wala sa iyong tinakda ang mababali. He knows of God's power. He knows that God is always good. And he knows that God is always in control. Na isa pa sa naka-experience ng malubhang suffering and persecution and wickedness was Joseph. Na dapat siyang patayin ng kanyang mga kapatid. Diba? Mga kapatid pa niya yung papatay sa kanya dapat. At eventually, sa biyaya ng Panginoon, nagawa ng paraan, ibinenta na lang siya. Kala mo, mas mabuti, no? Pero masama pa rin. Binenta siya. Anong nangyari? Nadala siya sa Ehipto. And doon sa Egypt, naparusahan pa rin siya, falsely accused. Dahil sa asawa ni Potiphar, nagkagusto sa kanya, nung tinanggihan, naging bitter, sinumbong. Di ba? And eventually, while suffering in Egypt, eventually he became the second most powerful man in Egypt. Actually, decision-making na kay Joseph na. And then when he met his brothers, nung nakita na niya yung kanyang mga kapatid, dahil nga may famine na eh. Wala na silang makukuhanan ng pagkain eh. Nung pumunta sa kanya yung kanyang mga kapatid para humingi ng tulong, at nung ni-reveal ni Joseph na siya yung kanilang kapatid, siyempre, yung mga kapatid niya, guilty. Sorry. Diba? Anong naging tugon ni Joseph? You meant evil against me. Ang plano nyo ay pakitaan ako ng kasamaan. But God meant it for good. In Genesis 50 verse 20. Because the purpose of God was the purpose was for God to use Joseph na i-lead ang Egypt sa gitna ng sakuna na yon, in the midst of famine, so that people would not die of hunger. Bakit kailangan masustain? Para magpatuloy yung linya na ng anak ng Diyos sa buhay ni Judah. From Jacob to Judah. And then from Judah to Moses. And then Moses onwards. In the same way, kapag tayo ay nakakaharap ng mga hardships sa ating buhay, we thank the Lord first. First and foremost, para sa pag-sustain niya sa atin sa gitna ng mga sakuna na ito, ng mga problema na ito. Pangalawa, thank Him because you know God is using all these challenges and trials para sa ikabubuti natin, para sa paglago natin sa pananampalataya, sa paglalim ng ating pagtitiwala sa Kanya. Ito'y posible para i-correct ka ng iyong isipan or ng iyong behavior. Ito'y posible para ikaw ay mas lalo magtiwala sa Kanya. It could be so that you would grow more in obedience. But there's one more thing na itong dalawang verse na ito ay tinuturo sa atin and how it is relevant sa bawat isa sa atin. When the psalmist says, enter His gates, ito muli ay isang command that people are to go to worship Him. It is a call to each one of us that on that day prescribed that God is to be worshipped. On Sunday, the one we call the Lord's Day, katulad po ngayon. We gather to worship Him, to praise Him, and give thanks to Him because the Lord is good and His steadfast love endures forever and His faithfulness to all generations. Now, ang ating Panginoon, He commanded all the earth to worship Him. At yung primary reason po nito is because He is our Creator and we are His creatures made to serve Him. Again, dahil po sa ating kasalanan, we are unable to do it. Hindi po natin magawa yun. The sin in us caused each one of us, though we are wired, tayo po ay naka-wire, ang wiring po natin ay sumamba sa Diyos or sumamba in general.
Even though we are wired to worship God, to choose either to deny and rebel against Him or choose to worship other gods. The psalmist said in another psalm, "The fool says in his heart, there is no God. They have all turned aside." In Psalm 14, ang atin pong kasalanan, ginawa tayong mga bulag, making us chase after false and imaginary gods and have become their slaves. Sabi nga ni John Calvin, our hearts are perpetual factories of idols. Ibig sabihin, yung ating puso ay patuloy na gumagawa ng mga Diyos-Diyosan. Now, it would be irresponsible po para sa ating Diyos na mag-command na siya ay sambahin, pero hindi naman magbibigay ng way para magawa natin ito, na siya ay sambahin. That is why, binigay po sa atin ng Panginoon yung command sa Matthew 28, verse 19, to make disciples. Go therefore and make disciples of all nations. We've learned earlier that to be able to enter the presence of God is to be forgiven of our sins. And Jesus Christ is the only way. For He died for our sins so that our sins may be paid for and to be forgiven. Now, how then do we receive forgiveness? Tayo po'y tumalikod sa ating kasalanan at kay Kristo ay manampalataya. Trusting Him, at ang pangako po ng ating Panginoon, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Hindi po natin kailangang pagtrabahuhan. We just need to put our faith in Jesus Christ. And believing in Him, you are made into a new creation. No longer slaves of sin, made new to live in righteousness. So instead of God's judgment, yung ating Panginoon, in His free grace, binigyan tayo ng bagong buhay. A life to be lived in eternity, sa walang hanggan, kung saan wala ng luha, wala ng paghihirap, wala ng suffering. Only joy and gladness. But while we are on this side of eternity, we are to continue to live for Him by obeying His good and righteous commands, not to earn anything. Hindi dahil para may makuha tayo sa Diyos. May reward tayong makuha na kaligtasan. But because every good thing, every spiritual blessing ay nasa atin na in Christ. As the Bible says, do not present your members to sin. In Romans 6, do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought to death to life, and your members to God as instruments for righteousness. Ngayon, dahil po dito, ilan pong mga implications o mga katotohanan na mag-lead sa atin sa pagpapasalamat. Now, if you are a believer of Christ, remember the words of the psalmist. Sinabi niya, we are His. Tayo ay Kanya. Tayo ay Kanyang pagmamayari. Siya ang ating pastol. He is our shepherd and we are His sheep, whom the Lord cares for dearly. At without Him, we will never survive. The reference for us being sheep shows us our neediness, yung pagiging tayo'y nangangailangan sa ating Diyos. We are needy. In fact, we are stupid creatures. Yung kung mga pamilyar sa kung paano yung behavior ng isang tupa, ganoon po ganun tayo bilang mga makasalanan. Na sa ating mga sarili, kahit gaano pa tayo katalino, we will always lead ourselves to our destruction. Yung mga tupa, kung bahayaan mo siya mag-isa, tutubo ng tutubo yung kanyang balahibo, mahihirapan na siya makalakad. Madalas tutumba na lang dahil hindi na makalakad, hindi na makakain. Yung iba, tatakbo mahuhulog sa bangin o sa mga butas. But our great shepherd guides us to life. He is eternally good, He is eternally faithful. Therefore, we can trust Him ng ating buong pagkatao.
at ng ating buong buhay. No matter anumang trials ang ating kaharapin, we know the Lord is always with us, and therefore we need not worry nor despair. But rather tayo po ay maging confident that we will never fall away from His hands. Hindi po tayo nananatiling mananampalataya or nananampalataya dahil nakakapit tayo. Patuloy tayong nananampalataya dahil hawak tayo ng Panginoon at hindi tayo malalaglag mula sa Kanyang kamay. Pangalawa, when you trust Christ as your Lord and Savior, tayo po'y kinocommand at binibless to be with His people. Ibig sabihin na hindi tayo maging Kristiyano ng mag-isa. The Lord knows that what is best for His sheep is to be within His household. Kung ang tupa ay mag-isa, ito ay maliligaw, matutumbang, masasaktan. Inappoint po ng Panginoon in His wisdom na ang Kanyang mga tupa ay magsama-sama. Na may inappoint na human under-shepherds, katulad ng mga pastor or ministers, kasama ng iyong mga fellow believers na mas mature sa iyong. And together, sabi ni Paul in Ephesians 4, that we are able to build up one another. To build up the church of Christ so that we may not be thrown to and fro by false doctrines. Dito sa church, sa pamumuno ng inyong mga leaders or mga ministers and elders, you will be discipled, you will be led, you will be taught to grow in love for Christ, learn to extend the love of Christ toward your fellow believer, and when you face trials of life, you face it together at masama-sama na sumamba sa Panginoon as a means of trust and thanksgiving sa ating Panginoong tagapagligtas. And finally, to live in thanksgiving to God is to live in obedience to God. To obey His commands, to know His word, and do all things to please and praise God. Sabi again ni Paul in Colossians and 1 Corinthians, whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Ibig sabihin, naaayon sa Kanyang salita. Katulad ng mga estudyante, studying, sometimes ang pag-aaral ay posibleng boring sa inyo or senseless or something that you are taking for the sake of having a job. But kung babaguhin natin ang ating pag-iisip, we shift our minds that all that we have, we can use to please God and show our gratitude to Him, we will enjoy and do our best sa ating mga studies, knowing fully that studying and learning all came from the Lord. Ganon din sa ating trabaho, ganon din sa ating buhay mag-asawa bilang mga magulang. If we remember na lahat ng ito ay galing sa ating Panginoon, we get to use these means para papurihan ang ating Panginoon. Now, as we end, the problem that we presented earlier na ang mga tao ay either lacking sa kanilang pagpapasalamat at gratitude or mayroong misplaced gratitude and thanksgiving. But when we know the true God and all the good that He is, what He has done and what He will do, we will see how despite na kahit tayo ay hindi mapagpasalamat ng mga nilalang, may pinapakita sa atin that God remains faithful and loving and gracious. And He calls us to that relationship where He fills, siya po ay nagpupunan ng void sa ating mga butas, sa ating puso, and makes us fulfilled and satisfied and contented in Him. Know that in this life, He is all we need. And when we have Him, we may have all things, or none of these earthly things. We can always confidently say, thanks be to God. Sabi nga ni Paul, yung konteksto po ng kanyang sinasabi, I may have all, or none. I may lose everything. But I can do all things through Christ. Meaning, I can be contented in Christ. Lahat man ng bagay mapunta sa akin o mawala sa akin, na kay Kristo ang aking satisfaction. Therefore, thanks be to God.
Now, kung ilan man sa inyo dito ay hindi kayo sure sa inyong estado, kung kayo ay nananampalataya, kung kayo ay maliligtas, ang command po dito ay malinaw. Turn away from your sins and believe in Christ. And when you do, you will be saved and you will have eternal life. Not a promise of prosperity, hindi po promise ito ng pagiging mayaman, or hindi ito promise na magagaling ang iyong sakit or mareresolba ang lahat ng iyong problema. But we have greater than these temporal things, is being in a right relationship with the one who created us. At the end of the day, this is not a simple matter. Hindi to option lamang. Hindi to suggestion. It is a matter with regard to our eternity. Will you be living in ungratefulness? Magpapatuloy po ba tayo ng hindi maging mapagpasalamat sa ating Diyos at magpatuloy na mabuhay ng pagre-rebelde, bitter rebellion na walang pag-asa? Or will you be living in confident assurance that all things that you have are from God for your good and that you have a blessed future with our Lord? Lahat po ng papuri ay sa ating Panginoon. Tayo po ay sandaling manalangin. Aming Diyos na mahabagin, tunay ngang tapat at hindi nagbabago, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng iyong biyaya sa aming buhay. Parehas na pisikal at spiritual na aming pangailangan. Kami po ay lumalapit sa inyo sa araw na ito, nagpapasalamat sa aming narinig, mga reminder na ang lahat ng mayroon kami ay nagmula sa iyo. Patuloy niyo po kaming palaguin sa aming pananampalataya gamit ang iyong salita, later on gamit ang iyong mga sakramento ng iyong itinalaga para ipaalala sa amin ang iyong kabutihan at ang iyong mga pangako sa amin. Gabayan mo rin kami, Panginoon, sa oras na ito. Kami ay nagpapasalamat na kami nakapagtipon-tipon, bagaman mayroong konting inconvenience kaming na-experience, kami pa rin ay nagpapasalamat dahil sama-sama kaming nakakasamba sa iyo. Gabayan mo po kami, Panginoon, at lalo na sa pagharap namin sa panibagong linggo, na ang mga susunod na araw mula Lunes hanggang Sabado ay punuin mo ng aming puso ng may pasasalamat sa bawat maliit o malaking bagay, granding bagay na iyong dadalhin sa aming buhay. Patawarin niyo po ang aming mga kasalanan at sa aming pagkaalala sa iyong kabutihan, naway ang aming puso ay patuloy na lumapit at magtiwala at maging mapagpasalamat sa lahat ng iyong ginagawa sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.